Sa iba pang balita, bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Marso. Batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa kabila niyan, pinegting ng pamahalaan ang pagprotekta sa labor force ng bansa, partikular na sa mga naapektuhan ng krisis sa Middle East. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong nakaraang Marso. Paliwanag ng PSA, ang 5% na unemployment rate ay mas mababa kung ihahambing sa 5.1% noong nakaraang Pebrero. Nananatiling matatag ang ekonomiya dahil umabot na sa 49.95 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o equivalent sa 95% ng employment rate. Naitala rin ang pagtaas ng bilang ng mga employed persons mula sa 94.9% noong nakaraang buwan patungong 96.1% sa kasalukuyang antas. Sa kabila ng mga datos na ito, hindi nagpakampante ang pamahalaan at patuloy na naglalatag ng mga strategic interventions para sa mga manggagawa. Binigyan diin ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pagpapatupad ng job skills matching at reskilling para sa mga displaced workers. Nakahanda ang gobyerno na protektahan ang mga manggagawang naapektuhan ng patuloy na hidwaan sa Middle East na nagdudulot ng taas presyo sa langis. Binigyan diin ni Secretary Arsenio Balisacan na gagamitin ng pamahalaan ang mga digital platform para masiguro ang mabilis na pagpaparating ng tulong at pag-agapay sa mga apektadong sektor. Dahil dito, naglatag ang gobyerno ng regulatory relief tulad ng 6 na buwang grace period para sa pagbabayad ng utang para sa mga maliliit na negosyo. Ipinatupad din ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad tuloy pasada para sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Samantala, pinalalakas ng programang Uplift ang on-site support at repatriation para sa mga OFW na nais nang bumalik sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran, nasa higit 8,000 na ang mga OFW na ligtas na naibalik sa bansa at binigyan ng livelihood assistance at skills training. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na mayroong mahigit 400,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa para sa mga kababayan nating naghahanap ng mapapasukan. Pinalalawig na rin ang trabaho para sa bayan o TPB Roadshow para hubugin ang mga kakayahan ng mga manggagawa sa mga industrial zones. Isa sa mga nakikinabang sa programa sa empleyo ng gobyerno ay ang parking attendant na si Julian mula sa lungsod ng Maynila. Napakalaking halaga po ng trabaho na ito sa amin kasi bilang PA po, kami po yung nag-aasikaso ng mga sasakyan po ng mga nagpapark. So, itong trabaho po kasi na ito na binibigay ng gobyerno po sa amin is nakakatulong po sobra po para sa pamilya namin na binubuhay. Sa kabila ng hamon sa ekonomiya, nananatiling matatag ang labor force ng Pilipinas na kung saan nasa 95% ang grado nito nitong nakaraang Marso. Aktibo naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino, lalo na yung mga apektado ng tunggalian sa gitnang silangan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.